Okay, so ngayon nakapasok na ako dito sa Singapore. Ay, wala pa ba? Excited. So nandito ako sa waiting area ng papunta na ng Singapore. Ayan. Tapos, sinanapan nila ako ng identification kung saan ako na country before I visit Singapore. Kasi kailangan yun eh. So kung saan kayong country, ipakita niyo yung identification nyo and also the passport. And sinabi ko, more than 20 years na ako sa Middle East. So ayun, marami na akong experience, marami ako naging employer, marami ako nakilalang tao. Medyo kay mister lang talaga ako nagstay ng matagal. So ayun, kasi konting sabihin lang, Bi, masakit ang ulo ko gayon, Bi, masakit tiyan ko, Bi, wag kang lumabas. Or iahag lang niya ako. Okay, kahit hindi ka magbigay ng ng allowance or budget ng grocery, ako bibili grocery ngayon. Gusto mo ako magbabayad ng apartment mo? Yun ang sinasabi ko sa kanya. And then sinabi niya, natatawa siya. Sabi ko, oh, ako magbabayad ng apartment, maghahanap akong trabaho. Bukas may trabaho na ako. Tas yun, one of the work na nag-apply ako sa bahay na parang part-time. Kaso, 15 days bago maka-day off. Sinabi niya sa akin, sabi niya, Bi, magkano ba yung sahod doon? Kasi babysitter, ganyan, with cooking all around. Sinabi ko sa kanya, mga sahod doon, sabihin na natin 15,000 pesos. Sabi niya, okay na homeless ako, ibibigay ko sa iyo yung 15,000, magstay ka lang sa loob ng bahay kasi nalulungkot ako mag-isa and hindi ako makabakasyon yearly because there's something wrong problem about someone I hit him and kinasuhan siya ng attempted murder and totoo yon na nasaktan niya yon and kasi lagi pa rin siya nagre-report sa police station about what happened to those people na nakasangga niya na mga Saudi pa naman. So yun yung naging problema. Kaya parang siguro piyansa niya ang sarili niya para ma-absuelto doon sa kaso and binabayaran pa niya yon, kaya siya parang naging homie ganyan and nahihiya siyang humingi sa akin ng pera. And sinabi ko sa kanya, pag yumaman ako, babayaran ko lahat yung mga utang mo and ipagtatanggol kita hanggang Luzon, Visayas, Mindanao, and international. I'm your depender and also forever. So ayun, kung saan ka man, alam mo na. So papunta na ako ng Singapore. So yun lang tinanong niya. So, binigay ko identification ko and then the passport. And it's the same with Naiya talaga, but I don't know what happened to the stewardess of Saudi. It's easy to go to Naiya if you are kung baga wala kang kaso or wala kang natapakan na tao. But na-absuelto yon dahil hindi ko na naripan yung 30,000 ko. Siguro yun yung pinag-absuelto ng pulis sa airport para mag-behave si Ate Girl. Baka binayad nila yung, niripan nila yung ticket, 30,000 binigay kay Ate Girl para patahimikin, hindi kami mapunta police station. Aray, hinihingal ako. So ayun, hanapin ko muna kung saan ako mag-aantay. Sandali lang, alas 7, aalis na.